mga mananampalataya, mag-ingat kayo. Ngayong Pasko, tiyaking iwasan ang tatlong bagay na ito. Kung hindi mo ito seryosohin, ang Pasko ay maaaring maging isang araw na nakakasakit sa Diyos. Una, ang Pasko ay hindi karnaval. Hindi ito pista para sa handaan, pag-inom at pakikinig ng pop music. Ito ay araw upang alalahanin na ang Panginoong Jesus ay pinanganak para sa atin at ibinigay ang kanyang buhay para sa ating kasalanan. Pangalawa, huwag ituring ang Pasko bilang shopping festival. Hindi ito panahon para ikumpara kung kaninong regalo ang mas malaki o kung kaninong damit ang mas mahal. Ang tunay na kahulugan ng Pasko ay lumapit sa Diyos upang sambahin siya at ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa ating pamilya. Pangatlo, huwag gamitin ang mga dekorasyon bilang kapalit ng Panginoon. Dahil ang Christmas tree ay hindi makapagpapatawad sa iyong kasalanan at ang Santa Claus ay hindi makapagbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Kung wala ang Panginoong Jesus, nawawala ang tunay na kahulugan ng Pasko. Kaya mga kapatid, ngayong Pasko, magpasalamat tayo na sama-sama at sambahin ang Panginoong Jesus. Kung nais mong ipagdiwang ang Pasko ayon sa kalooban ng Diyos, Amen. Inaanyayahan ko rin po kayo na sumali sa aming libreng Bible Study online upang sama-sama nating ipagdiwang ang Paskong pinagpala ng Diyos. At huwag kalimutang ibahagi ito at paalalahanan ang iba pang mga kapatid.